Yan. 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 Nagkaroon po ng konting problema yung aking pong cameraman. Okay. At balikan ko po, ito po ay isang marching order, hindi lamang sa ating pong mga ordinaryong mananampalataya, masasabi natin, kundi para sa lahat ay dapat po nating gawin ang pagpapala na sabihin sa kanila ang mabuting balita. At dito po sa Thessalonian chapter 5 verse 16, 17, 18 and 19, ang sabi po rito, magagala kayong lagi, magsipanalangin na walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag nating patayin ang ningas ng Espiritu. Ito ay sinulat ni Apostol Pablo sa iglesia sa Thessalonica upang maging encouragement doon po sa mga bagong mananampalataya to stand firm in their faith and in God's truth. We turn to prayer because it is the most personal way to experience God. God's desire is for us to pray on all occasions. At dapat nating malaman ang salita ng Panginoon, this is the power of God through the words of God. At ito po ay ma-share natin at gumawa po ako ng 4 na panuntunan upang ang ating pong pag-aaral na ito bilang ay ma-share sa 4 pong kategorya na gumawa po ako ng 4 levels kung saan natin dapat i-share ang mga pag-aaralan natin ngayong umaga. Bilang mananampalataya po ay 4 na kategorya ang babanggitin ko kung saan ay magsisimula tayo upang ipangaral ang banal na Espiritu, ang banal na kasulatan. Una po ay sa ating mga tahanan. Kung tayo po ay naging mananampalataya at tayo po ay mayroong mapalad na kasiguruhan na natitiyak natin sa ating mga sarili, ito po hindi natin dapat na maging para sa atin lamang. Ito po ay responsibilidad na sinabi sa atin na dapat ay malaman din ang ating mga mahal sa buhay. At bilang mananampalataya ay magsimula po tayo sa ating tahanan sapagkat ating tahanan po makakasama natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, at ang lahat ng mga kasama, kasambahay man. Sila po ay tayo po ay mayroong pananagutan sa kanila upang sabihin at ibalita sa kanila ang bagay na tinanggap natin. At ito po, as we honor God's word in our home, sa ating personal na buhay, dapat po ay maging isang testimonya tayo, isang mabuting testimony sa kanila at makita nila sa atin ang light, the light of the world. At ang light of the world ay ang Panginoong Jesus na naninirahan sa atin. Ito ay dapat nating gawin sapagkat bilang mananampalataya, gawin natin itong una nating mission field. Gawin natin ang ating tahanan na isang mission field upang ibahagi sa kanila ang banal na kasulatan at kung paano tayong naligtas. At nasi ko pong ibahagi sa inyo na sa mission field pong ito na nangyari sa akin. Ako po ay ang unang naging mananampalataya po sa bahay, sa amin po sa biyaya ng Panginoon. Ako ang unang tinawag ng Panginoon na ma-share ang banal na kasulatan, ang kaligtasan. At matapos po nito ay dinala ko ito sa aming tahanan at naging isang pagpapala po ng aking mga magulang, ang aking pong mga pamangkin at ang aking pong mga nakapaligid sa bahay namin na mga nakatira sa paligid na aming bahay noon ay naging mananampalataya. Isa pong napakagandang bagay na kung ito po ay nagawa sa akin ng Panginoon upang i-share ang mga bagay ng kaligtasan sa ating tahanan, ito po ay kayang gawin ng mananampalataya. Let's start sharing the gospel doon sa ating mission field at ang unang mission field po natin ay ang ating tahanan. Sapagkat ang sabi po sa banal na kasulatan, basic at pusod ng Biblia ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Alam po natin ang John 3:16 kung paano minahal ng Diyos sa isang makasalanan. Ang sabi nga po sa John 3:16 ay sinasabi na sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos
sanlibutan ay pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay pinagkalooban ng napakagandang pagmamahal na hindi po natin ma-experience doon po sa mga ibang tao, at kundi ito po ay na-experience natin isang makasalanan na nakakilala sa biyaya ng Panginoon. Tayo po ay nasa panahon ng biyaya ngayon. Ay ang biyayang ito ay nararapat lamang na ibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay, sapagkat ayon din po sa John 14:6, ang sabi po roon, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Sino man po ay di makaparorong sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At ang sinasabi po rito, there's no other way except through the way of the Lord Jesus Christ. The only way, the only truth. At sabi po sa Acts 4:12, walang ibinigay na pangalan na sukat na ikaligtas ng tao maliban lamang sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Praise God! Ang lahat na ito ay isang kumpletong batayan kung paanong ang pagmamahal ng Diyos ay ipinakita sa atin. At ito po ay masasabi natin sa ating mga mahal sa buhay, ating kasama sa bahay. Ang pangalawa po ay sa church po, bilang isang manampalataya. Nakita po ba natin kung gaano tayo kaaktibo o tayo po ba ay may bahagi bilang isang mananampalataya sa ating iglesia? Ano po ang bahagi natin? Nakita po ba natin na tayo po bilang mananampalataya ay mayroon pong gift? Hindi siguro po lahat ay pinagkalooban tayo ng Panginoon ng ating mga gifted gift. At ito po ay matutuklas natin sa biyaya ng Panginoon. Ano po ang bahagi natin bilang believer sa church? Are we involved in church work? Have you been part of the church in active participation, involvement sa mga ministry? Na-discover na po ba natin ang talent natin na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na dapat nating gamitin? At ito po ay magagamit natin sa ating pong pagkakaroon ng pagkakataon na kung may mga gawain sa loob ng iglesia, maging parte po tayo ng tinatawag na active believer, kung saan tayo ay sasama sa mga praying group. Isa pong kaparaanan upang ang isang mananampalataya ay lumakas. Tayo po ay sumamat, magpanalanginan, magpalakasan po tayo sapagkat this is one way that we could depend the strength if we will go to the Lord and to the church as part of prayer. Tandaan po natin, magiging malusog po tayo sa ating pong pananampalataya kung tayo po ay patuloy na magdidepende sa biyaya ng Panginoon sapagkat ito ay binibigay sa atin. Tayo po ay magkakaroon nito kung tayo po ay sama-sama, mananalangin, at hanapin po natin sa ating mga member, sa ating pong mga iglesia. Meron po ba tayong mga kapatid na naharap sa mga malaking problema? May mga karamdaman, at meron po bang mga kapatid na humihingi ng panalangin? Ito po ay isang kaparaanan na sa ating iglesia tayo po ay makapaglilingkod at tayo po ay makapagbibigay ng encouragement sa mga kapatid nating nanlulupaypay sa kanilang Christian life. Praying for our pastor ay isang napakagandang bagay na dapat din gawin ng mga leadership sa ating iglesia o sa iglesia nating kinaaniban. At dito po sa matapos po sa iglesia ay meron po naman tayong masasabi ko na meron po tayong bahagi din upang ang isang mananampalataya ay maging isang mabuting patutuo. At ito po ay sa ating community o sa ating komunidad na kung saan tayo ay laging nakikita ng ating pong mga barangay, ng ating pong mga nakakasalamuhang iba't ibang tao sa ating community. Tayo po bilang mananampalataya ay may bahagi din po na sabihin sa kanila na ang pagmamahal ng Panginoon ay lagi nakalaan. The love of Christ in our community be shown to them. Pakita po natin na tayo isang mabuting patutuo sa kanila at ipamuhay po natin bilang isang mananampalataya ay ma-encourage din natin sila at madala natin sila sa Panginoon. Ang tanong ko po, are we sharing the love of Christ in our community? Tanungin po natin ating mga sarili at tingnan natin. Ito po ay isang hamon sa atin na ang komunidad po natin
ay mabahaginan din po ng salita ng Panginoon. It's very important. At sabi ko nga, yes, as a believer and church member, let us shine to be a good testimony to our church. Ngayon pong kasalukuyan, mayroon po tayong kinaharap na pandemic problem. Hindi lamang po ng Pilipinas, hindi lamang po sa Estados Unidos, kundi, Panginoon, kundi ang bagay na ito ay problema ng buong mundo. Isa pong napakagandang halimbawa ang nakikita ko sa inyong sa mga taga-KKB na kuminsan ay nakikita ko ang inyong ginagawang pagtulong hindi lamang sa ating sa kapatiran na nasa loob ng iglesia, kundi ito po ay ginagawa nyo rin bilang isang mananampalataya ay ma-share ang inyong mga katulong, yung mga ginagawa nyong pamimigay ng mga food distribution, other assistance, kasama po ang prayer. Alam po na pag ito ay ginagawa natin, ito po ay isang kaparaanan upang ang ating komunidad ay maging malusog at maging pagpapala rin tayo sa kanila. Sapagkat kung makikita nila na kung paano ang mga Kristiyano ay tumutulong, higit sa lahat, makikita nila na our life is a living testimony to others as well as in our community. Ang pangapat po, at masasabi kong lastly, ang sabi po, i-share natin ito hindi lamang sa ating community, but to all the nation. Kung sino man po ang mapunta kahit sa ibang lugar, kahit na ito ay sa may mga kapatid na napunta, tulad ko, napunta po ako rito sa California, ito po ay naging isang pagpapala na maging ground po para sa amin na masubok natin, na sabihin sa atin at palaganapin natin ang marching order. Go ye! This is a marching order that comes from the Lord. Sabi po rito ay dito po sa Matthew, sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi ang Panginoon ay mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. At sa verse 10 po, sabi rito, datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyon ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, ang mga bagay ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Makikita po natin na pag dumating po ang pagkakataon na ito na hindi po natin ma-share ang kasasapitan po ng mga tao na nasa buong mundo na hindi tumanggap sa Panginoon, ay mayroon pong kahinatnan. At ito po ay ang kaparusahan. Subalit, kung ito ay magagawa po natin na ma-share, at so ma-share sa lahat. Kung sino man po ang makikilala natin na nagkaroon tayo ng pagkakataon na hindi natin kilala, but we have the way of sharing the gospel. Let's do it. Kahit nasaan tayo. Just sa aking pag-duty bilang isang security dito sa California, may mga nasesharean po ako ng mga bumibili lamang sa grocery, ay nagkaroon po ako ng pagkakataon na ma-share ang banal na kasulatan, ang kaligtasan, at ako po ay nagulat na yung aking palang sinesharean ng isang mananampalataya din. So that shows only na sa mga pagpapalang binigay sa atin ng Panginoon sa pagsishare ng mabuting balita, makakatagpo tayo ng mga tao na ligtas, at higit sa lahat makakakita rin tayo ng masaraming tao na hindi pa po ligtas. At ito po isang pagkakataon na dapat nating gawin upang ipakita natin na hindi lamang limitado ang ating pong place ng pagsishare ng banal na kasulatan, kundi po in the entire world. This is the mission field na napakalawak po. Tayo po ay pwedeng gamitin, at sino mang mananampalataya ay mayroon pong authority because we are mandated. Kaya po ang pamagat ng aking pong mensahe ay Onward Christian Soldier PMA or PNPA, sapagkat meron po akong meaning na bibigay para rito. At ito po ay gusto kong i-share na kung ano, bakit ginamit ko ang salitang PMA. Kasi po ito ay
nangyari sa akin nung ako po ay nasa serbisyo pa at ako ay nakatira nun sa kulong, meron po yung aming pong kapitbahay at marami din po nakakakilala sa inyo. Kilala niyo sila Banjo, na anak ng Kalilya, at si Nino. Isang araw po hindi ko akalain na lumapit siya sa akin habang ako po ay nandun sa harapan ng bahay. Sinabi sa akin, "Pwede dito, gusto kong magserbisyo sa natin. Gusto kong pumasok sa militar." Sabi ko, ay mabuti yan, sabi ko gano'n. Ano bang gusto mong pasukan? Ang sabi niya po sa akin, "Alam mo, pwede dito, gusto ko